Good morning, good afternoon, and good night. Welcome to our study talk. I am Ike, your host for today's session. And right now, I'm at my study table, fitting for what we're going to talk about, which is something related to school. Specifically, uh, school life experiences that most students experience, just like myself. Okay, so kung kanina pinag-uusapan natin yung common experiences, pag-usapan naman natin ngayon yung mga common struggle ng mga estudyanteng Pilipino na nararanasan. Number one ay ang failing grade. Okay? Sa awa ng Diyos, mabait, at sa miracle ng Diyos man, never pa akong naka-experience ng failing grade, not to brag. Pero yun, common struggle to sa ibang mga Pilipinong estudyante. Ah, kapag mababa yung grado nila, ano yun? Wala, hindi ako makarelate kasi nga hindi pa ako nakakatanggap ng failing grade. Mababa, pero hindi fail. Yon, nakatanggap ako ng mababang grade, pero hindi bagsak. Pero sana wag mangyari, ganun. So, move na tayo sa pangalawang struggle na nararanasan, no? Yung di maka-keep up sa lesson. Ayun, ito, naranasan ko na rin to. Nung elementary ako, lalo na kapag ang subject ay science at math. Hindi talaga nagfa-function ng maayos yung utak ko kapag yung mga subject na yun yung pinag-uusapan. Like kahit anong explain sa akin, hindi ko talaga sila magets as in. Lalo na yung math, mahina yung utak ko pagdating sa numbers. Kahit tutukan mo ko, hindi ko pa rin siya magigets. Like, ituturo mo ngayon, pero the next second, pagtapos natin mag-lesson, nakalimutan ko na siya. Hindi siya nagre-retain sa isip ko. Yun yung isa sa mga problem ko na I'm sure nararanasan din ng iba. Hindi nare-retain yung information sa utak. And we'll get into more in that topic mamaya. So, yung pangatlo naman is yung pressure. Struggle yan ng mga estudyante. Kasi iba-iba naman yung pinagagalingan ng pressure. Yung iba may peer pressure, yung pressure na kailangan mong maki sa mga kaklase mo, ganito, ganyan. Kasi sila may ganito, ikaw wala. Di mo nararanasan yung ganito, ito nararanasan nila. Tapos, meron din namang pressure pagdating sa family kasi may ine-expect sila sa mga okay, so kung kanina pinag-uusapan natin yung common experiences, pag-usapan naman natin ngayon yung mga common struggle ng mga estudyanteng Pilipino na nararanasan. Number one ay ang hanggang makagraduate, failing grade. Naintindihan ko pa rin yung mga lesson. Sa awa ng Diyos, mabait, at sa miracle ng Diyos man, never pa akong naka-experience ng failing grade, not to brag. Pero yun, common struggle to sa ibang mga Pilipinong estudyante. Kapag mababa yung grado nila, ano yun? Wala, hindi ako makarelate kasi nga hindi pa ako nakakatanggap ng failing grade. Mababa, pero hindi fail. Yon, nakatanggap ako ng mababang grade, pero hindi bagsak. Pero sana wag mangyari, ganun. So, move na tayo sa pangalawang struggle na nararanasan, no? Yung di maka-keep up sa lesson. Ayun, ito, naranasan ko na rin to. Nung elementary ako, lalo na kapag ang subject ay science at math. Hindi talaga nagfa-function ng maayos yung utak ko kapag yung mga subject na yun yung pinag-uusapan.
Like kahit anong explain sa akin, hindi ko talaga sila magets as in. Lalo na yung math. Mahina yung utak ko pagdating sa numbers. Kahit tutukan mo ko, hindi ko pa rin siya magigets. Like, ituturo mo ngayon, pero the next second, pagtapos natin mag-lesson, nakalimutan ko na siya. Hindi siya nagre-retain sa isip ko. Yun yung isa sa mga problem ko na I'm sure nararanasan din ng iba. Hindi nare-retain yung information sa utak. And we'll get into more in that topic mamaya. So, yung pangatlo naman is yung pressure. Struggle yan ng mga estudyante. Kasi iba-iba naman yung pinagagalingan ng pressure. Yung iba may peer pressure, yung pressure na kailangan mong maki sa mga kaklase mo, ganito, ganyan. Kasi sila may ganito, ikaw wala. Di mo nararanasan yung ganito, ito nararanasan nila. Tapos, meron din namang pressure pagdating sa family kasi may ine-expect sila sa'yo pero hindi mo maibigay. Ganon. And etc. And thankful naman ako, hindi ko nararanasan yun. Ang pumapressure sa sarili ko ay sarili ko din. And ngayong grade 12, I can say naman na nakaka-keep up ako sa mga lesson. So, sana hanggang makagraduate, naintindihan ko pa rin yung mga lesson. So, kanina, di ba, sabi ko mag-dive in more tayo dun sa sinabi kong may mga ano na hindi na-retain. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga study hacks na I'm sure napapanood nyo na din dahil ang dami na rin nagbibigay nito. Hindi na to bago sa iba. I'm sure narinig nyo na rin to, itong mga sasabihin ko. Pero sasabihin ko pa rin para ma-inform pa rin kayo. Meron ako dito pinunda na apat na study hack. Pero hindi ko naman nagagawa yung iba dito. Yung iba, nalalaman ko lang din through online. Kasi ah sa nga rin, ang dami din nagsa-circulate sa mga social media, ganun. Yung first study hacks na-research ko ay yung Pomodoro. Ayun, hindi ko sure kung tama yung tawag, pero Pomodoro. Ang concept naman itong study hack na to, bibigyan mo ng oras yung sarili mo. Like, let's say, 1 hour kang mag-aaral. Tapos, yung first 25 minutes dun sa 1 hour na yon gagamitin mo sa pag-aaral. Then, magbe-break ka ng 5 minutes. And then, mag-aaral ka ulit after ng 5 minutes na yun. So, parang binibreak into pieces mo yung oras. Ayun, hindi ko pa siya natatry kasi hindi siya effective sa akin as someone na may, ano, grabe yung attention span ko. Pag nag-break ako ng 5 minutes, hindi na ako babalik sa pag-aaral eh. Ganun yung mangyayari sa akin, kaya hindi siya magiging effective. Pero baka maging effective sa inyo. Kaya nga ng kasabihan na what may work for me may not work for you and vice versa. Ano sinabi? So, pangalawa is active recall. Eto, na-try ko na to. Kapag nagre-review ako for quiz, ah, binabasa ko yung reviewer and then sinusubukan kong alalahanin yung mga nakalagay doon. And kapag may nakalimutan ako, babalik ako dun sa reviewer and then susubukan ko ulit. Titignan ko kung kabisado ko na or nagets ko na yung nandoon sa reviewer. And then yung pangatlo, flashcards, nagamit ko na rin to. One of the most effective hacks for me pag nagre-review. Mas madali kong natatandaan and mas madali kong nagigets yung mga lesson kapag ginagamit ko to. And then lastly is yung Feynman technique. Ang concept naman nito isa na to is parang babasahin mo yung lesson and then itatry mo siyang i-explain. Hindi hindi na mahalaga kung kanino mo i-explain, pwedeng sa pets mo or pwedeng sa mga staff, basta kailangan mo siyang i-explain para makita mo
or malaman mo kung talaga bang na-gets mo na yung lesson na yun. Nagamit ko na 'to and effective siya sa'kin. Ah, madaling ano, madali kong nage-gets kapag ine-explain ko sa iba yung mga napag-aaralan ko. Ayun, so ayun lang naman yun. Pero bago tayo matapos or bago ako bumalik sa mga ginagawa kong activities, I just want to say some quotes or advice na para naman ma-encourage din yung mga makakanood nito. Ano. So, lang sabihin na it's okay to struggle kasi it means may ginagawa ka. Nagsistruggle ka kasi may ginagawa ka. Alam mo yun? It means you're trying na makamit yung isang bagay. And that's a great sign. It's a progress. And it's speaking of progress, always remember na yung progress, whether it's big or small, is still a progress. Consider it as a progress palagi. Ayun lang. And last one is study smart, not harder. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Maghanap ka ng mga bagay na makakatulong sa kung ano yung ah ano, ano bang tawag? Sa kung ano yung mag-work sa'yo. Like for example sa akin, na merong failing attention span. Basta, mabilis ako ma-distract. So, ang ginagawa ko sa sarili ko is ina-isolate ko yung sarili ko. Tinatanggalan ko ng mga bagay na pwedeng ma-distract. Ganon. Find what's work for you the best. And, since pa-college na, ayusin natin yung mga buhay-buhay natin. Ganon. And that's all for our study talk, our podcast. I hope may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko. Kasi, first time ko lang ginawa to. At hindi ko sure kung tama bang ma-consider na podcast to. Dahil pinili ko lang to dun sa option na sinabi ni Ma'am Bona. Ayaw kasing mag-news report. At dalawa lang kasi pagpipilian ko, radio or podcast. I'm sure ginawa na ng iba yung news report. So, gusto ko namang lumihis ng direksyon. Kaya ako nag-podcast. Okay, yun na yun. Thank you for listening and for watching this. I hope you learned something valuable kahit na nag-share lang ako ng mga personal experience. Actually, personal experience ko to since parang medyo bias siya sa kung ano yung sinasabi ko, diba? So, yun. Thank you. Bye-bye.